Magandang araw mga kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Nandito na naman po tayo sa kusina ni Mrs. Galang for another recipe. Mrs. G, ano ang lulutuin natin ngayon? Yung kauna-unahang specialty ng kapatid mo. Sino kapatid? Si Edwin. Ah. Kasi lahat po nagluluto. Yes. Ito ay? Siyempre, sisig. Yun Sisig, yes. Paborito namin sa mga niluluto niya. Sa pamilya po namin siya, ang tagaluto namin ng sisig. Kasi? Kasi ano? Mahilig tumambay. Hindi, mahilig siya sa pulutan. Kasi nga. Okay. Dahil nung bata pa yun. Ngayon hindi na masyado. Konti na lang. Okay. So, ito, dito sa Pampanga, meron kanya-kanyang version ng sisig. At of course, kumalat na to sa buong Pilipinas, meron din kanya-kanyang version bawat province. Pero dito nang galing yan. So this is authentic Kapampangan sisig, the way we do it at home. Magbabalik po kami. Panganay kong anak, si Edwin, alam na alam mo kung sinong umiinom sa bahay. Dahil hindi ako umiinom, so hindi ako gumagawa ng sisig. So, kailangan nilang gumawa ng sarili nilang pulutan para meron silang pulutan. Yan po ang tagaluto namin ng sisig sa bahay. Muna po, pakukuluan natin itong pisngi ng baboy. Wala ka rin tinimpla. Wala. Inalisan lang ng balahibo. Balahibo, tsaka yung puti dun sa ano niya, yung parang... Mga litid-litid, gano'n. Tamad. Pakukulan po natin ito hanggang yung parang makunat-kunat yung ano niya. Hindi siya masyadong malambot. Pero bago ko pinakulo, naka-blanch na yan. Ibig sabihin, binanlian na namin para maalis po yung impurities. Yung mga hindi dapat kasama. Pati yung lasa. Para malinis. tumayo yung balahibo, madaling linisan. Gano'n. Isa pang dahilan yun. So, papalambutin mo yan na hindi naman masyadong dapat lumambot. Parang makunat lang yung ano niya, yung balat. Siguro mga 20 minutes to 30 minutes. Mga ganun lang. Takpan po natin. Yan po. Hintay lang muna po natin lumambot yung maluto yung pisngi. Paano mo malaman? Malambot na po yung pisngi, iaahon na po natin. Pero yung ano po yung balat niya, kailangan yung parang nagbabounce siyang pabalik. Para siyang rubberized. Matigas. Yung gumagoma. Matigas yung yung lumalaban pag tinusok. Pero yung laman, hindi ganun din kalambot. Hindi kailangan malambot na Kasi malambot. iihaw pa po natin to. Okay. Okay, alisin po natin sa tubig. So, i-drain yan, dahil iihaw mo matuyo. So, kailangan nakapainit ng, nakabaga na ngayon yung uling. Tapos ihanda na po natin yung atay. Sabay natin po iihaw yung atay sa pisngi ng baboy. Kasama yung pisngi ng baboy. So, yung atay, nilamas mo sa asin. Tsaka nilinis yung mga dilaw-dilaw. Mga dilaw-dilaw. Mga lamat. At Okay. kasi nung atang Kapampangan, alam lutuin yan. Buong Pilipinas na. Ito na natin itong pisngi ng baboy. Una po natin yung may balat dahil aapoy po yan bago na yung laba. Sabay na po natin itong atay ng manok. Ihaw na po natin itong pisngi ng baboy tsaka atay.
Ngayon po, ito ay atin i-chop ng maliliit. Pasensya na po, magkakamay. Lulutuin mo pa naman yan eh. Ang mahirap yung hindi mo nalulutuin, tapos kakamayin mo. Malutong ah. Yung iba piniprito yan. Pagkatapos nilang inihaw. Ibang klaseng sisig yun. Ito yung ginagawa sa bahay, ano? Mm. So this is our sisig, yung ginagawa po namin sa bahay. Siya ang tagaluto, kaya pag may party at kailangan ng sisig, siya ang magluluto ng sisig. Natutunan ko ito sa Remedian. Saka standby mo sa mga inuman. Hindi, nung nanliligaw yung kaibigan ko, si Nelson, dahil sumusuyo siya doon sa babae, kami nagcha-chop ng sisig. Habang nagsusupply yung babae ng sisig doon sa inuman. Lahat gagawin ng lalaki pag nanliligaw, tapos pag asawa na niya, wala na. Yung babae na ang mano, mag-iihaw at saka mag-chop. Tapos yung lalaki umiinom. Malutong yung pagkakaihaw. So, kung halimbawa magpa-party, tapos marami kang kailangan, ang gagawin mo muna, ilalaga mo. Laga. Tapos, ihaw mo. Ihaw. Tapos, gagawin mo na lang yan, yung araw na lang mismo ng party pag malapit ng kainin. Ang daming version na ngayon yan. Kasi nga ba naman, may contest ng sisig dito sa Pampanga. Iba-iba ng klaseng sisig ang lumalabas. Pero ito ang Ito yung naunang sisig. naunang sisig. Yung sumikat na sisig sa Angeles. Hindi ko naman po sinasabing ito yung isa ito sa mga unang sisig na nakita namin sa Angeles. Kanya-kanya na nga ang version eh. Pero yung sisig bahay na tinatawag natin, yung nilalagyan lang ng suka, binababad lang sa suka, May toyo. wala. Sibuyas, sili, parang kilawin. Kasi pag sinabing sisig sa Kapampangan, maasim. Manisig kang mangga, ibig sabihin kakain ka ng manggang hilaw. So, kailangan may yan. Yun yung Ito sisig. naman, kalamansi ang pampaasim mo, Hindi siya naman talagang maasim ito eh. Lang, para lang maalis ang nakakasuya ng baboy. Pero, ko, ang sarap niyan. Kung hindi ka magpipigil talaga, marami kang makakain pag ito ang nasa harap mo. Kaya lang, yan damo yung gamot mo. O kaya i-jug mo. Tapos, pag sineserve yan, nasa System plate. sizzling plate para yung hindi magsebo. Yung yung mantika. Kaya ang sisig, sinasabi lang, habang kinakain mo, doon lang siya sumasarap, yung ilalim. Kasi doon natutusta yung ilalim sa sizzling plate. Ay, pero pagka may party tayo, pag iniinit ko yan, sa malaking grill ko niluluto Yun yung yan Para kumakatas yung mantika sa para gilid. lumutong siya. Para malutong. Pero yung talagang sa system plate. Ngayon, habang nagcha-chop po, init po natin system plate. Bali yung parang mukha ng baboy na na inihaw. E di yung litson, pwedeng gawing sisig. Ngayon po, lagay natin yung sibuyas. So yung sizzling plate mo, kanina mo pa pinapainit. Diyan mo lulutuin? Ngayon. Diyan ko init lang. Bali, iinit lang natin yun. Tapos yung asin. Yung asin po, depende po sa gusto niya alat. Pati yung kalamansi. Kaya hindi pwedeng iluto agad yan. Kasi kung hindi mo masyadong lulutuin, yung sibuyas dyan ang magpapapanis sa sisig. Kaya pagka kailangan, bago mo ihapag sa mga bisita mo, doon mo palang paghalu-haluin. Yan ang pinakamaganda. Yung paminta po. Mabilis lang naman eh. Mabilis lang naman lutuin yan. Dahil luto na nga. Yung iba gusto na nila, hilaw yung kanilang sibuyas. Bakit hindi sibuyas na pula? Mas malasa yun. Mas matamis naman ito. Oo, manamis-namis yan. So, balit, nandiyan na yung kalamansi niyan. Nandito na po yung kalamansi, Paminta. paminta, asin.
Matabang? Matabang pa. Kulang ko sa kalamansi sa akin yan. Sige, i-ano mo muna. You can serve this with calamansi on this side. Para bahala na kung magtimpla yung ano. Saka paminta. Tapos, toyo. Toyo, bahala nang tumimpla yung Sili. kakain. Bakit walang sili yan? Pag ano na, mamaya. Mamaya. Depende kasi kung gusto natin maanghang. Gusto mong maanghang? Hindi, ayoko na maanghang. Kaya iba, tinatap na lang si sili sana. Ito. Ayan, nakita nyo po umusok na yung sizzle plate. Tapos, Kesa natin siya ng sisig. kaya napapasubong yung mga kumakain yan eh. Tama na yan, baka matapong pag hinalo mo. Tapos na? Lipat na po natin sa ano. Ayan. Kaya pala pag in-order mo sa restaurant, siguro, pag naubusan sila, kaya lang nagtatagal, nag-iihaw. Sili natin. Pero kung nakahanda na, Ngayon po, lagyan po natin siyang isang kalamansi rito. nakahiwa na ba yan? Naka-slice at sili kung gusto nyo pong maanghang. At gusto nyo pa ng konti Dagdagan mo pa. asiman. Kasi yung iba gusto maanghang. Bahala na sila kung gusto nilang kainin yan. Lagyan natin ibabaw. Yan. There. Yung sili, ano. There. Ito po ang ating sizzling sisig. Okay, so ito na Mainit, ating mainit. finished product. Umuusok, sizzling pa, mainit na mainit. Ito yung serving spoon mo. At Dahil hindi ating- ako titikim niya. Ako lang. Ikaw lang ang titikim niya. Bakit? Hindi ko naman kinakain yan. Napaka-healthy ng Niluluto ko, pero Diba? Ito isa sa mga pagkaing mapapalapit ka daw kay Lord. pagkakainin ko yan, ito-toast ko pa ng konti kasi pinapakatas ko yung mantika. Yung mantika, no, para mas Tino-toast ko pa ng konti dyan. Okay, dito po sa amin, sa Pampanga, ganito po iserve ang sisig. Plain kalamansi lang, konting sili, kung Oo, gusto kung nyo gusto mo, ano. maanghang. Yung iba, of course, lalagyan pa ng pantimpla, ng toyo, ano. Eh, nakikita nga ako ngayon, may itlog pa sa ibabaw eh. Sa Manila, nauso sa Manila yung merong, dahil nasa sizzling plate siya, tapos magbe-break sila ng Itlog. one whole egg, dyan, tapos imimix nila. It's not so bad, but it's not the authentic sisig na alam namin dito sa Pampanga. Meron pa nga mayonnaise. Mayonnaise. Yun, medyo hindi ko na yata kaya yun. Sisig, lalagyan mo pa ng mayonnaise. Naku, talagang, Basta yung gusto ko yung simpleng lasa lang. yes. Kasi ganito yun eh. Oh, ganyan yan talaga. Sizzling sisig. Of course, iba yung sisig matwa. Mhm. But this is the sizzling sisig na nakilala po dito sa Angeles, pinauso ng Pampanga. At kilala- In-export sa buong Pilipinas. Worldwide na nga eh. Diba? Ang sarap. So, Kasi ikaw naman ang titimpla niyan eh. Pagka iserve ko yung ganyan, Oo. may kalamansi, meron pang toyo, Oo. gusto mo lagyan. Bahala ka na. okay, so, para po sa mga viewers natin, especially those from other provinces, kung curious kayo kung paano ba ang tamang sisig Ng ng Kapampangan. Kapampangan, this is it. Hope you like our recipe. If you have questions, comments, or suggestions, just send us a message sa amin pong Facebook page. That's www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. At ang aming pong episodes, mapapanood nyo na rin sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. This has been another episode. Maraming salamat po. Gusto mo na yan, ako yun.